Kuya! Paano? Uy! Gaganon para mag-break. Okay. Kuya, paano liliko? Ha? Liliko na ako, kaliwa na? Teka, wait lang. Parang ang bigat. Okay, kaya ko na. Let's go! Mga kababayan! Kuya, liliko ulit ako. Kailangan ba lubog na lubog? Ha? Ha? Ganyan, kuya. Maganda, di ba? Sige. Mali? Alam mo, kuya, matatalo. Bitaw. Hindi, namahihimatay yung palay. Tatakpakan ko yung mga palay. Pantay, kuya. Nabibilib ka na sa kakayahan ko, kuya. Huwag mo masyado iparinig kay Miss Cara, kuya. Kasi baka mausog. Biglang hindi ako makapagtanim. Sa part 2 ng ating Kusina Battle Palayan Edition, mas matindi ang challenges. Ang bigat! Ang bigat ah! Oo, ang bilis eh. Para akong kakalad ka rin. Ang bigat nitong makina to, parang truck. Parang nag-enjoy na si Jackie doon na. Kaya ko na itong lumiko mag-isa, kuya. Ang galing na nga magpaliko, mag-isa lang. Miss Cara! Ay, may palaka! Kuya, preno! Kuya! Yung palaka, kuya, magigiling! Cara versus Jackie, sino ang magwawagi at tatanghaling Kusina Battle Palayan Queen? Last week sa Pinasarap, Go! sa round 1 nang huli kami ni Jackie ng itik. Ala! Sa akin pupunta pa! Kung saan nasubukan ang aming liksi at diskarte, pati na rin ang lakas ng pagsigaw. Gin! Napasabak din kami sa kusina para magluto ng kalderetang itik para sa round 2. Wow! Kasama ba yan? Sumasarap? Yes, sumasarap. Sumasarap kapag Daanin sa nagiling. giling. Inubos mo yung liver spread mo? Yes po. Parang feeling ko lang kasi, Miss Cara, Oo nga, no? na-try ko na lahat. Sige, ubusin natin. Yes. The more, the merrier. At sa round 3, sa ilalim ng tirik na araw, nasubok naman ang lakas ng aming katawan sa paglalatag at pagbibilad ng palay. Ang score namin matapos ang 3 rounds, 2 points for me, 1 point for Jackie. Sa pagpapatuloy ng ating Kusina Battle Palayan Edition, diretso na tayo sa round 4. Sa round na ito, masusubok ang lakas ng aming mga braso dahil ang aming gagawin ang first step sa pagtatanim ng palay, ang pag-aararo ng lupa. Kapag may mga palayan, palaging nakakakita tayo ng mga kalabaw. Pero dito sa Morong Rizal, hindi na sila halos gumagamit ng kalabaw para mag-araro. Ang ginagamit na nila ay kuliglig! Ayan, kuliglig po ang tawag dito. Ito na yung parang pang-araro nila, Yes, no? pangpatag. Pangpatag, oo. So pagkatapos nilang araruhin yung palayan, ang gagawin nila, kailangan nilang patagin yung lupa para makapagtanim na sila. Yes. Sa loob ng 5 minuto, kung sino ang may pinakamaayos na naararo at napatag na lupa gamit ang kuliglig, winner sa round na ito. Kusina Battle starts now. Ay, kuya, mala! Kuya, paano liliko? Liliko na ako, kaliwa na? Kuya!
Tuon lang po ito. Anong tuon? Kuya, iliko mo pa nga ako. Ay! Teka, wait lang. Parang ang bigat. Okay. Oh, sige. Kuya, wait lang. Okay, kaya ko na. Let's go! Mga kababayan! Namatay na. Ang hirap nito. Ang bigat-bigat. Yeah! Yeah! O, liliko na ulit tayo, oh. Oo, ang bilis eh. Para akong kakalat ka rin. Ang bigat nitong makina to, parang truck. Kaya ko na itong lumiko mag-isa, kuya, oh. Ang galing na nga magpaliko, mag-isa lang. Miskara! Ay, may palaka! Kuya, preno! Kuya! Yung palaka, kuya, magigiling! Ay, may 2 minutes na. Oo, patagin mo na rin yung akin. Guys, let's go! Go for the patag! Patagin! Patagin! Miss Cara! Miss Cara! Mahirap lumiko pero Ang hirap lumiko, oh my God. Parang feeling ko, kakalad ka din ka. Magandang umaga po, anak ng magsasaka. Nandito po tayo ngayon sa kanilang paglilinang. Ang nanalo po ngayon ay si Ma'am Jackie po. kuya, ang galing mo. Galing mo magmaneho, ah. Thank you, Miss Cara. Hindi ko alam may talent ka pala dito, ah. Yes. Ano po, mabilis po siyang ng kuliklik. At saka tingnan mo naman ang Kahit po yung patag. kanya. Ay kay Ma'am, para po, nahirapan po siya. At saka uka-uka. Hindi po mabigat yung kanyang ginamit na. Uka-uka! Yay! Thank you! Patagin! Wagi sa pagpapatag ng lupa si Ate Girl Jackie. Pagkatapos ng round 4, tabla na naman ang score, 2-all. Sino kaya sa amin ang makakalamang sa next round? Siyempre, pagkatapos mapantay ang lupang sakahan, ready na itong taniman. So napatag na namin ni Jackie yung lupa. Ngayon, magtatanim na kami ng palay. Palay. Dito kami magtatanim, pero kailangan yung palay na itatanim namin, ganito ang itsura. Dun! 3, 2, 1! Tada! Ang straight. Ang perfect! Ang perfect! Round 5, simulan na! Kailangan ba lubog na lubog? Hindi ka na. Pag ano naman, pag ano. Ha? Ha? Ganyan, kuya. Yan, pag ano. Maganda, di ba? Sige. Mali? Anong ganun? Ganyan? Mali ba yung hawak ko? Apat na siya. Eh, tatapos pa lang. Ay, kuya, talaga namang inaano mo ako. Parang pinapamukha mo hindi ako marunong masyado. Ano mabil? Kakarerahe mo eh. Ay, kuya, wala na lupa. Okay lang yun. Yung ugat, basta't mahalaga may ugat siya. Ang mahalaga may ugat. Tandaan nyo yun, mga kababayan. Kahit walang lupa, basta may ugat. Sitaw mo na kami. Eh, ba't nawala yung guhit? Kapag nawala yung guhit. Last 2 minutes po. Nawala naman na yung guhit. Hindi, iyan mo na lang sa kanya. Ba't
Ipantay mo na lang. Tapatin mo na lang yung lasahan. Okay. Copy, kuya. Copy, Roger, Roger. Parang ang pangit nito. Bubunutin ko siya. Miss Cara, huwag mong pagdudahan yung sarili mo. Ha? Yung kakayanan natin, kaya natin to. Nagagawa natin to ng matiwasay. Believe. Dream, believe. Survive. Alam mo, kuya, matatalo. Bitaw mo lang, bitaw. Hindi, eh, na mahihimatay yung palay. Mabubuhay. Pantay, kuya, nabibilib ka na sa kakayahan ko, kuya. Huwag mo masyado iparinig kay Miss Cara, kuya. Kasi baka maano, Mangopia. mausog. Biglang hindi ako makapagtanim. Totoo ngang magtanim ay di biro. Sino kaya ang makakalamang sa round na ito? Para sa akin, ang nanalo po ay si Ma'am Cara. Kasi diretso po yung linya ng kanyang pagkakatanim at limited po yung inilalagay niya na tundos. 2 to 3 ano lang po plant. 3 hanggang 3 lang po yung kanyang tinatanim. Isang barkada po kasi nilagay ko. Dapat para po kasi mamuno yung isang palay, dapat po ay 2 to 3 na halaman lang po ating itatanim. Kay Miss Jackie po kasi doon sa bandang dulo, medyo kumapal na, then lumiko na yung... Pasensya na po, ma'am. Okay na po, first try nyo lang naman. Opo. First try lang naman po. Pero Okay. bakit po kayo hindi pwedeng isang bungkus na lang yung ilagay? Hindi po siya mamumuno ng maganda. Magsisiksikan po yung ating halaman. Hindi pwedeng masyadong... Oo. Oh, Hindi po yes. siya masisinagan ng araw. Then dapat po, pag napansin nyo po, isa-dalawa, mamumuno po siya ng malaki at magkakauhay siya ng marami. So 2 to 3, okay. Okay na. po Pero yun. pag more than that, Hindi po siya mamumuno ng Magsisiksikan. maganda. Sisiksikan. Hindi siya masisinagan ng araw. tama. Tama. For 2 lang kasi. Oo. Huwag kasi yung mga kumakabit. Tama! Very wrong! Dahil ako ang nanalo sa round 5, ang score 3-2. Para naman bumalik ang aming lakas, ipatitikim sa amin ang ipinagmamalaking putahe ng mga taga Morong Rizal, ang binuong itik. Tamang-tama, gutom na kami ni Jackie. Kapag nalinis at naalis na ang laman loob ng itik, pwede na itong lagyan ng stuffing o palaman. Ilalagay ang sibuyas, kamatis, bell pepper, cheese, liver spread at margarine. Pag magsasalang kayo ng itik, kailangan po meron siyang, ito po ang importante, stick sa loob. Kawayan po. Ito po, iniano dito sa loob para po hindi siya ditikit. Ang napalaman ng mga itik, ilalagay naman sa kaldero. Saka idadagdag ang kamatis, sibuyas, red and green bell pepper, bawang at siling pula. Lalagyan ulit ito ng liver spread, margarine, cheese at hotdog. Yung pong natira niyang ibang laman loob, pwede rin po nating ilagay sa ibabaw. Pagkatapos, titimplahan na ito ng paminta, toyo, suka, banana ketchup, tomato sauce at asin. Huling ilalagay ang 1.5 mangkok ng tubig at pakukuluan ito ng 4 hanggang 5 oras. Pagkalipas ng 2 oras na pagpapakulo, lalagyan ito ng breadcrumbs. And after 5 hours of cooking, ready to serve na ang binuong itik. Hindi siya winasak. Hindi. Oo, binuo siya. Binuo. Hindi kasi buo siya. Hindi siya tinagtad. Yes. Okay. Ito ay recipe na since the 1970s daw. Ayun. Yun oh, malambot oh. Put pa. Alam mo yung itik, matigas kasi to usually eh. Pero ito daw ay pinalambot nila ng buo. Den. Magkakaalaman na po. Ano yung lasa nito? Sama natin yung mga gulay-gulay at sarsa. O ano? Tingnan natin.
Narinig ko yung... Para siyang kaldereta. Di ba? Parang kaldereta. Pero malambot siya, in fairness. Kalderetang buo. Dahil dyan, kanin tayo. Mapaparami ka ng kanin dito, ah. Malasa kasi yung ulam. Sana mas maraming sauce, no? Ang sarap yung sauce. Sarap ng sauce, eh. Sarap siya isabay sa laman. Tapos dagdagan mo ng gulay. Tsaka ano, no? Hindi mo kailangan na hiwa-hiwain siya kasi talagang... Nagugutay. Oo. Ay, may ano secret sa loob, oh. Ay! Oh, may hotdog, oh. Tingnan mo. May pa-surprise. Oh, may sorpresa. May hotdog sa loob. Hanapin ko nga rin yung hotdog sa loob. May makita mo Oo, dyan. nakita ko din yung hotdog sa loob. Oh, di ba? May mga secret na hotdog sa loob. Kalain mo yun. Parang kaldereta yung peg niya. Yes, pero buo. Buo version. Pagkatapos namin matikman ang binuong itik ng morong, mas lalo pa kaming ginanahan ni Jackie para sa last round ng Kusina Battle Palayan Edition. Sa huli kasi naming challenge, maghaharap ulit kami ni Jackie sa kusina. Ang pangunahing sangkap, syempre, bigas. Magpapasarapan naman kami ng version ng arroz caldo. Tinalo ako ni Jackie sa pasarapan ng kalderetang itik. Makabawi kaya ako rito? So alam mo ba, Jackie, na ang tawag nila sa arroz caldo dito sa Morong ay higute. Higute. Oo, parang hihigupin, ano, di ba? New Diba? learning. New learning. So ito, arroz caldo aka higute. Yung laurel nakakaiyak Anong laurel? May laurel ba? Adobo yung may laurel, di ba? Ito yung isa sa mga una kong natutuan na recipe Ay, na wow! pagluluto. Arroz caldo? Arroz caldo. Eh kasi di ba ang dali, parang tinola na may kanin. Kanin. Di ba? Teka Jackie, parang kinakabahan ako Bakit parang expert ka na riyan sa pagluluto? Sino nagturo sa'yo magluto? Nakikita ko lang po sa mami ko. Anong paborito mong niluluto ng mami mo? Ginataang hipon na may kalabasa. ang sarap. Ang sarap. First time ko itong magluluto ng arroz caldo na merong malagkit na bigas. Talaga po? Oo. Sa amin din ginagamitan ni mami. Talaga? Halo po. Halo talaga? Ba't ka tumatawa? Kasi ngumingiti-ngiti pa ako sa camera. Alam mo talaga, tama yung ginagawa. Baka masunog yung ano mo, bigas mo. Ay, nasusunog pala yun. Ba't ganun? Mamula-mula pa yung ibang karne. Ganun talaga po. Maluluto rin yan. Tiwala na lang. Tiwala lang, pakuluin mo lang. Nagandahan ko kuya yung paglagay Para sa'yo ko. Sarap na sa'yo, Miss Cara. Hindi pa luto yung kanin eh. Tinikman mo na, yung sayo. Hindi pa po. Mamaya na lang. Nasusunog Kailangan ng sabaw. Oo, kailangan ng sabaw. Huwag mo iubos. Maghahalataan tayo mga kababayan. Tumabang eh. Kasi hindi natin nagisa ng masyado yung yung luya, kaya hindi lumalasa. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo, Okay na. Bahala Last na. tikim. Super lapot oh. Na sakto na ba yan? Lugaw na ba yan? Pwede na. Pwede na sa may lagnat. Sarap nito. Alam niyo, welcome po kayong tumikim With love po ito. Niluto namin ni Miss Cara. Yeah. Kung mahilig po kayo sa matabang, ayun.
Kainin niyo po itong lugaw ko. Napakatabang. Ready na ang aming version ng arroz caldo. O, ayan. Bongga! Tapos na. Narito na po ang aming arroz caldo or Higute. higute para sa mga may sakit. Baka lalo kayong magkasakit. Tikman na natin to. Tara, kain na! Mukhang dikit ang laban. Ready na para hatulan ang aming arroz caldo. Ang criteria for judging, 80% lasa, 20% plating, and presentation. At ang huhusga via blind tasting, ang mga pambato ng Morong Rizal pagdating sa pagalingan sa pagluluto. Eto na ngayon, titikman na yung mga gawa naming arroz caldo. Higute. Tikiman time na! Ayan na, naku po, Diyos ko po. Arroz caldo po yan kanina, naging biko na po. Oo nga eh. Parang naging biko na kasi sinipsip na yung sabaw. Sorry po. Imagine niyo na lang po na may sabaw. Okay naman po. Ah, masarap daw. Sasarap siya. Ay, ano po ang kulang? Bukod sa sabaw. Hindi, okay naman. May lasa, lasa luya. Okay ang lasa. Tama lang po ang timpla. Walang sabaw. Hindi masyadong maalat. Okay lang kasi ako mas ako sa hindi maalat eh. Pare-pareho tayo. Magustuhan kaya nila ang isa? Medyo napaalat yata. Ano? Kayo? Maalat pong kaunti. Konti nga. Medyo maalat ng konti, pero yung pagkakagisa, parang gisado talaga. Gisang-gisa yung Lasang-lasa ang luya. luya. Luya niya, tsaka yung... Medyo maalat lang ng Hindi, konti. medyo napaalat ito. Pero masarap din, kaya lang Wag maalat mo lang ng konti. Mulag yun ng gin. Pero maganda yung pagkakagisa. Gisang-gisa siya. Lasang-lasa ang luya nito. Okay. So, base po sa inyong mga panlasa, alin po ang mas nagustuhan niyo po? Yung una o yung pangalawa? Opo, itong pangalawa. Ikaw po. Ako yung una kasi ako mas prepared ako sa hindi maalat. Kayo po, Tita Rita. Okay lang po lahat ang ano. Hindi kailangan po mamili kayo kung kayo po ang tiebreaker. Kasi po, una o pangalawa po. Matapos ang matinding bakbakan sa palayan at pagalingan sa pagluluto ng arroz caldo, sino kaya ang magwawagi at tatanghaling Kusina Battle Palayan Queen? Okay. So, base po sa inyong mga panlasa, alin po ang mas nagustuhan niyo po? Yung una o yung pangalawa? Opo, itong pangalawa. Ikaw po. Ako yung una kasi ako mas prepared ako sa hindi maalat. Kayo po, Tita Rita. Okay lang po lahat ang ano. Hindi kailangan po mamili kayo kung kayo po ang tiebreaker. Kasi po, una o pangalawa po. Ito pong pangalawa. So, ang nagluto po ng maalat, ako po. Sorry po. Maalat po talaga ako magtimpla. Hindi naman po siya sobrang alat. Okay lang, nasa level lang. Parehas naman Depende po po siya sa masarap. kakain. Oo, parang Pwede na tayo mag-asawa. Ay, may asawa na pala ako. Para sa ating huling challenge, napawaw ang mga taga-Morong sa aking version ng arroz caldo. Pagkatapos ng 6 na challenges, after 6 rounds,
rounds ng Kusina Battle Palayan Edition, narito ang scores. At dahil dyan, ang nanalo sa Kusina Battle Palayan Edition, Miss Cara Oh! Congratulations! Ikaw naman ang first runner-up. Yay! Thank you po. Salamat po. Nako, si Jackie hindi lang magaling sumayaw. Tuwan-tuwa ako dito kasi napaka-cowboy. As in, fear pala niya talaga yung mga Yung mga manok at manok, mga itik, ibon. mga ibon. Pero grabe, bilib ako sa'yo, girl. Gosh. Ginawa mo pa rin talaga kanina. Ikaw ang pamantayan ko. Ay, matapang ka. Matapang din tayo, hindi pala. Thank you po. Thank you. hindi biro ang pagsasaka. Lang! Hindi pantay-pantay! Yan ang napatunayan namin sa mga challenge na ito. Teka, wait lang. Parang ang bigat. Mga kababayan! Kaya naman ang palay, tinatawag din na gintong butil, na dapat pahalagahan at huwag sasayangin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.